Good morning everyone, tayo po'y tumayo. Magandang umaga po. Tayo po'y aawit, tayo po'y magpupuri sa ating Panginoon ngayong pong umaga. Aalalahanin po natin ang kabutihan ng ating Panginoon, His goodness sa bawat isa sa atin. Simulan po natin ang ating umaga ng isang awit, pasasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. We praise you, Lord. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your mercy. Maraming salamat, Panginoon. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful you're with me every step and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand just never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What
Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa amin. Ang iyong kabutihan, Panginoon, ay palagi naming aalalahanin. Ang iyong kabutihan ay hindi namin kakalimutan, Panginoon. Simula noon, ngayon hanggang bukas. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay lagi naming iisipin. Lagi naming ilalagay sa aming puso, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga panahon na kinailangan ka namin at ikaw ay nasumpungan namin, Panginoon. Thank you, Lord, for your goodness. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, oh, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Yes, Lord, thank you. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, oh, oh. What a friend you have been. Thank you, Lord. Oh, 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 oh. What a friend you have been. Palakpakan po natin ang ating mabuting Diyos. Nananatili kang mabuti sa amin, Panginoon, sapagkat ang iyong kabutihan ay naranasan namin, napatunayan namin, Panginoon. Kaya ikaw ay pagsisigawan namin naging mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya ngayong umaga, karapat-dapat ang tumanggap ng papuri, nasasalamat at palakpak. Hallelujah, Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Salamat, Panginoon! Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Muli po natin palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Allow me to share po from Filipos chapter 4 verse 4. Sabi po dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Itinuturo po ni Pablo na may tunay na na ang tunay na kagalakan ay nagmumula po sa ating Panginoon. Hindi lamang dahil meron po tayong magandang kalagayan o pangit na sitwasyon. Sa halip, sa kabila po ng lahat ng ito, sabi nga po, simple po ito pero malalim. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli po, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa isang bagong umaga na muli mo pong ipinagkaloob sa bawat isa. Panginoon, sa mga sandaling ito,
Hayaan mo po na magkaroon po kami ng kalayaan na mailagak sa iyo ang lahat po ng aming mga kasalanan na salita, na gawa, na isip, nang sa ganun, Panginoon, magkaroon po kami ng kalayaan na makalakad po sa iyong banal na kalooban. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa mga anak po na humakbang muli, Panginoon, sapagkat ang iyong pangako, bagamat hindi namin nakikita, Panginoon, pero ito ay totoo at tunay dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Kaya Lord, sa umagang ito, hayaan mo po na maranasan ng iyong mga anak ang kagalakan na buhat sa iyo, Panginoon, ang kapuspusan ng banal na Espiritu, ang kalooban mo, O Diyos, ang patuloy nilang maranasan, anuman ang kanilang mga hinihiling sa kanilang mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, puspusin mo po ang bawat isa ng pag-ibig na nagbubuhat sa iyo. Patuloy ko rin pong dalangin, Panginoon, ang mga tatayo sa tinaguriang holy ground, Panginoon. Bless our pastors, our leaders, our workers, Panginoon, at even yung pong mga miyembro ng TCFC Church, Panginoon, nasa loob at nasa labas, Panginoon, kayo pang patuloy na humipo sa bawat buhay nila. Hayaan mo, O Diyos, na maranasan ng bawat isa ang patuloy na pagkilos mo sa bawat buhay namin, Panginoon. Hindi man po ito namin nakikita, pero kami naniniwala, Panginoon, na tinugon mo na, Lord, ang aming mga kahilingan, ang aming mga hiling, Panginoon, ang aming mga prayer requests. At alam po namin, Panginoon, walang kabiguan kung sa iyo ay patuloy na nagtitiwala at umaasa sa katapatan po ng iyong mga salita. Lord, salamat po. Patuloy ko pong dinadalangin. Libutin mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na presensya at ipadama mo, Panginoon, sa iyong mga anak na ang pag-asa na ibinibigay mo po sa bawat isa ay buhay. Hallelujah! Sapagkat ikaw ay buhay at tapat sa bawat mga anak mo na patuloy na nagtitiwala sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Alam po namin, may mga pagsubok man, pero naniniwala kami, Panginoon, na pumasok po kami, Lord, sa simbahang ito, sa building na ito, taglay ang mga pighati, ang mga kahirapan, problema, sakit at karamdaman, pero lalabas kami, Panginoon, ng building na ito, taglay ang pangako, taglay ang kagalingan, taglay ang assurance, Panginoon, na tinugon mo na ang lahat po ng aming mga panalangin. Muli, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang tagumpay po ng gawain na ito, simula sa simula hanggang sa matapos po ito, Panginoon. Kayo po ang mataas sa kalagitnaan ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Muli, sa iyo po namin pinagkakatiwala sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay sumigaw ng malakas na Amen, Amen, Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Ate Baby. Maaari na po tayo makaupo lahat. Ayan, salamat sa Panginoon. Ngayon pong umaga ay pinagpala po tayo ng isang guest speaker. Ayan, siya po ay from Oriental Mindoro. Welcoming daw. Siya from Oriental Mindoro, siya po ay nagpapastor for almost 20 years. Ang church po nila, ang pangalan ay The Great Commission Church. Siya po yung aming teacher sa PTC 1 and PTC 2 hanggang PTC 5. Kahapon po ay last session ng PTC 2 or yung Pastoral Training Course. Ayan po. Gusto ko pong welcome ngayong umaga ang ating guest speaker, si Pastor Ruben Algezera.
maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Parang nakakapanlit yung pagpapakilala, ano po. Pero biyaya ng Lord na ako po ay muling makarating sa aking bayang tinubuan. Ako po ay nagpapastor sa Mindoro for almost 20 years. Pero dito po ako sa Tanay ipinanganak. Ako po ay purong taga Rizal, taga Tanay po ako. So doon pinadala ng Lord upang doon mag-ministry at maglingkod. And biyaya ng Lord ay narito po ako ngayon upang sa inyo ay magbahagi ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. But before po tayo tumungo na sa ating pangangaral ay nais ko po munang i-welcome yung mga bagong nakadalo sa ating bahay panambahan. Pwede po bang tumayo si Sister Stephanie? Nandiyan po. Okay, salamat po. Gayon din po si Brother Joshua. Nandiyan po. Okay. Maraming salamat sa Lord at kayo po ay nakadalo at nawa po ay mapagpala kayo ng lubos ng ating Panginoon sa umagang ito. At sa atin pong pagpapatuloy, mga kapatid, ay kayo po ay aking inaanyahan na tumayo bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako makibuklat sa aklat po ng Mateo, kabanata ay 16, talatay 19 hanggang 23. Muli po sa Matthew chapter 16, verse 19 to 23. At kung inyo pong nakita, ganito po ang nasusulat. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Verse 20. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos kailanman, hindi iyan mangyayari sa iyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabi, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. Mariyo na po tayo maupo sa umagang ito. At ngayon po mga minamahal na kapatid, kasamang mananampalataya at naglilingkod sa ating Panginoon, tulad po ng pinasimula ng month of August, ay meron po tayong team na Unshakable. Yes. Pero when we talk about dun sa tinatawag na the big one, narinig niyo na po yun? Ano ang nararamdaman natin? Nasi-shake. Ano? Bakit? Kasi pagka narinig natin yung the big one, sabi po ng mga nagbabalita, napakalakas na lindol. Maraming masisira. Maraming mamamatay. Nakakatakot po talaga siyang pakinggan, pero bilang mananampalataya, dapat let us trust the most big one. Sino yon? None other than ang ating Diyos na sinasamba. Kasi bakit po? Mas makapangyarihan pa siya sa the big one na pwedeng dumating. Kaya nga po yung title natin, Unshakable. And ngayon po, pag-aaralan natin, bakit unshakable? Ano yung dahilan? Ano yung dapat nating malaman? At bakit ganun yung dapat nating maging tugon? So ang ating title po sa umagang ito, ang pag-aaralan po natin, ay pinamagatan po nating otoridad na binigay ng Panginoon sa atin. May kapangyarihan, may otoridad na ibinigay ang Diyos para sa bawat mananampalataya. At sa umagang ito, alamin po natin ano ba yung otoridad na yon, paano natin siya gagamitin, at paano tayo mamumuhay ukol doon. So ang aklat po ng Mateo, para po sa ating kaalaman, sinabi na rin po nung pagsimula po ng ating pag-aaral sa month na ito, siya ay sinulat ng isang lingkod ng Panginoon. Sino po yon? Si Mateo. Pero, may iba pong pagkatawag pa sa kanya. May mga pagkakataon na siya ay tinatawag na Levi.
Si Levi or Mateo ay isang maniningil ng buwis. Tax collector. At bilang tax collector, medyo mayaman. Bakit? Sabi po sa pag-aaral, lalong higit sa part na yon, ang mga tax collector noon ay medyo lumalabis ng paniningil. Sabi po doon sa nabasa ko, kumukuha sila halimbawa ng 10% yung Romans, then yung mga tax collector nag-a-add. Kaya po yung mga kalugar nila, mga kababayan nila ay nagrereklamo at nagagalit sa kanila. Kasi bakit? Nakikita nila na yung mga tax collector nito ay nagtataksil sa kanilang bayan. Pero nung tinawag ng Lord si Levi or Mateo, mula dun sa trabaho niya ng paniningil ng buwis, siya ay tumayo at nagsimulang sumunod sa Lord. And to make the story short, naging lingkod siya ng Panginoon. Isinulat po ni Levi or Mateo yung sulat nito para sa mga Hudyong mananampalataya. Bakit po? Upang maipaunawa sa mga mananampalatayang ito kung ano yung kanilang kalalagayan sa harapan ng Lord. Kung ano yung dapat nilang maintindihan at paano sila dapat mamuhay. At ang dahilan po ng pagkakasulat number 1, upang patunayan na si Jesus ang Mesiyas. Paulit-ulit na sinabi, paulit-ulit na ipinaunawa sa aklat ng Mateo yung katotohanan ito. Then number 2, ipakita ang kaharian ng langit sa pamamagitan ng mga pagtuturo na ginawa ni Jesus. Na mula doon sa kanyang pagtuturo na magsimula siya ng ministry, ipinaunawa niya po ron kung paano tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Then last, ipaliwanag ang kaugnayan ng luma at bagong tipan, hindi dahil sa kinansila ito ng Panginoon, kundi dahil ito ay pinatotohanan niya. Kung mababasa niyo po yung buong aklat ng Matthew, lagi na sinasabi ng Lord, ito ay upang matupad ang sinasabi sa kautusan. So ito po yung pinakang focus po ng aklat ng Matthew. And sa atin pong panukala mga kapatid, sa atin pong pag-aaralan, ipaki-slide na lang po hindi po ako magano na So ang atin pong panukala po sa umagang ito, maraming mananampalataya ngayon ang nais gamitin ang pangalan ng Panginoon para sa tagumpay, ngunit ayaw naman harapin ang pagsakripisyo. Ngunit hindi natin ito dapat gawin bilang tunay na alagad ng Panginoon. Maraming mananampalataya. Maring hindi ikaw, pero marami po. Na kaya lang gusto maging mananampalataya sapagkat sabi ng iba, hindi na ako magkakaproblema. Tingnan mo po ang katabi mo. Tingin niyo, may problema yan? So, sa panukala po natin, ipaunawa po sa ating bagay na yun. Layunin po, unang bagay. Ipaliwanag sa inyo ang kahalagahan ng pagbibigay otoridad ng Panginoon sa atin bilang mga alagad niya. So ano yung authority na yun? Number 2, pahalagahan natin ang kalooban ng Diyos higit sa ating sariling kagustuhan at damdamin. Then last, hamunin kayo na isagawa ang pagtanggi sa sarili sa pamamagitan ng lubos na paglilingkod sa Iglesia ng Panginoon na pinaglagyan niya sa iyo. Mga kapatid, kaya tayo naririto, dito tayo nilagay ng Diyos. Sa atin pong pangangaral sa umagang ito. Tingnan mo ang sarili mo. Tanungin mo po ang sarili mo ng tanong na ito. Kamusta ang ginagawa kong paglilingkod sa Diyos? At pagkatapos mong tanungin ang sarili mo, i-follow up mo yung tanong na ito. Handa ba akong sundin siya kahit hindi ko naiintindihan? Hindi ako sigurado sa magiging kalagayan ko at hindi ako komportable sa kalagayang meron ako ngayon. Kasi kung babalikan po natin yung panukala,
may mga Kristiyano na kaya lang susunod kasi magiging maganda ang buhay. So ngayon po sa tanong na ito, ano yung mga senaryo, ano yung mga pangyayari na pwede mong maranasan, pero sa kabila ng mga mararanasan mong yun, nananatili ka baga na nagnanais na sumunod at maglingkod sa Lord. So kaya po sabi ko sa inyo, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Kasi bakit? Kailangan nating salaminin yung buhay na ginagawa at paglilingkod na ginagawa natin sa ating Panginoon. Bakit po? Kasi dito po, sa pagtuturo po na ito, ipinapakilala kung ano yung magagawa ng Lord. Sino siya sa buhay ng kanyang mga lingkod? At ano din yung mangyayari or magaganap sa ating ginagawang paglilingkod sa Kanya. So nung nakaraang 2 linggo, pinakita na po sa atin yung background ng history patungkol nga po sa pagtuturo nito. After that week, tinuro po sa atin ng isang pastor na naman, o ni Pastor R.A., tama po, yung pagkakaroon ng stand firm na dapat bilang mananampalataya, tayo po ay tumayo ng may katatagan. Sino yung dahilan ng ating pagtayo? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi po sa background ng ating pinag-aralan ng mga nakaraan, nung magsalita si Jesus sa kanyang mga alagad, nagsalita po siya sa lugar kung saan nanduroon yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero yung pagsasalita na ginawa ng ating Panginoon, sabi niya, in this rock, I will build my church. Na kahit yung kamatayan ay walang magagawa. Sino po sa inyo takot mamatay? Mukhang malalakas ng loob niya. Bakit po? Kasi, pag pinag-usapan yung salitang kamatayan, maraming natatakot. Pero ang sabi nito, pagka pinag-aralan niyo po yung historical point of view, kung ikaw ay nasa digmaan, magtatayo ka baga ng isang pakikipaglaban doon sa mismong harapan ng kalaban mo. Yung bago ka palang magtatayo ng mga pundasyon, makikipaglaban ka tapos doon ka magtatayo sa kalapit ng kalaban mo na may matatatag ng pundasyon, wala pong matalinong tao na gagawa nun. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus, doon sa mismong bukana, nung pintuan ng kanyang kalaban, nung pintuan ng sinasambang mga Diyos-Diyosan doon, dito sa lugar na ito, itatayo ko ang aking iglesia na kahit ang kamatayan ay hindi makapananaig. Kaya po yung team po natin ngayon, unshakable. Bakit po? Ang nilalapitan natin is none other than pinaka makapangyarihang Diyos. Na kahit po yung kamatayan, na kahit si Satanas o kahit anumang bagay na maganap sa atin, alam natin na may magagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya tama yung nilapitan mo, tama yung pinuntahan mo, at tama yung tinanggap mo sa buhay mo. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, otoridad na binigay ng Panginoon sa atin. Hindi lang kay Pedro, hindi lang kay Pastor, sa ating mga mananampalataya. So unang bagay na dapat nating maintindihan at malaman sa umagang ito ay mababasa po natin sa verse 19. Pakitingnan po ang mga Bible po ninyo. Sabi po sa verse 19 ni ganito, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Unang punto na nais ng salita ng Diyos na ating malaman at maintindihan bilang mananampalataya ang pinagkaloob na otoridad sa mga mananampalataya. Bilang isang mananampalataya ng Panginoon, bilang nakarinig ng katotohanan, tumanggap ng katotohanan, at nananampalataya at naglilingkod dito, may authority po tayo na ipinagkatiwala ang Diyos sa atin. Ano po yung authority na yon? Sabi po sa unang bagay, pagbibigay ng susi ng mga
o ng mga susi ng kaharian ng langit. So tingnan po natin yung authority na binigay po diyan. Sabi ng Panginoon sa verse 19, ibibigay ko sa iyo o ibinigay ko sa iyo ang susi ng mga kaharian ng langit. Anong pinupunto po dyan sa bahaging yan? Pag pinag-aralan po natin sa Old Testament, sa aklat ng Isaiah, sa New Testament, sa aklat ng Matthew, and sa pahayag, makikita po natin yung kabuuan ng paghahanda ng Lord ng pagbibigay ng authority na yon. Kasi ang Old Testament, shadow po siya sa pagdating ng New Testament. At yung lahat ng part ng nasa New Testament, kabuuan ito ng sinasabi sa Old. Sabi po sa Old Testament, sa aklat ng Isaiah, ito po yung panahon na ipinagkatiwala ng isang hari, yung susi ng kaharian kay Eliakim. Ano pong ibig sabihin noon? Pagka pinagkatiwalaan ka ng isang susi nung time na yon, ikaw yung may kapangyarihan na mamahala. Pwede mong gawin anuman ang nais mo. Kaya lang, dapat nakaayon pa rin sa nais ng nagbigay. Yun yung nangyari sa Old Testament. Then, pagdating sa New Testament, dito na po tayo sa ating pinag-aaralan. Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, nung sinabi ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sabi ni Jesus, ipagkakaloob ko sa iyo ang susi. Ang mga susi, anong susi yun, pastor? Ito po ang isa sa mga tinutukoy na susi rito, yung karapatan na magpahayag ng salita ng Diyos. Yung kakayahan at karapatan na ipahayag yung mabuting balita upang mabuksan ang kaunawaan ng mga tao patungo sa pangangailangan nila. Then, pagdating po sa Book of Revelation, ito naman po yung pagdating ng tunay na may-ari. Sino yon? Si Jesus Christ. So mga minamahal na kapatid sa Panginoon, unang sinabi kay Peter, pero as a whole, sinabi niya sa iglesia ng Diyos. So tapikin mo po ang katabi mo. Sabihin mo, pinagkatiwalaan ka din ng Diyos. Anong sabi niya? Baka, hindi nga. Sa totoo lamang po, pag tinignan natin ang ating sarili, katiwa-tiwala baga tayo. Medyo questionable yun eh. Pero bagamat ganoon, nung nanampalataya tayo sa Lord, siya yung nagtiwala sa atin. Hindi po tao eh. Ang Lord mismo. Bakit? Katiwa-tiwala baga si Pedro? Pagka sinaliksik mo yung buhay na Pedro, pabigla-biglang magsalita. Tapos, sa pabigla-bigla niyang salita, minsan hindi niya alam yung sinasabi niya. Pero sa kabila ng lahat ng yung pinagtiwalaan siya ng Lord, the same tayo. Hindi dahil napakabait mo, kundi dahil ang Lord ang nagtiwala sa iyo. So, anong dapat natin gawin? Sige, palakpakan po natin ang Lord. Huwag po tayo mahiya na palakpakan ng ating Panginoon. So, pagbibigay ng susi ng mga kaharian ng langit, yun yung pinagkalob na autoridad sa atin. Then number 2, pagbibigay ng karapatang magbawal at magpahintulot. Hello? Sa bahay po, sino ang pumapayag para magpapasok? Sino po? May-ari. Hindi pwedeng yung bisita ay nandun sa bahay tapos hindi pa papasukin yung mga may-ari. Hindi. Ang nagbabawal at nagpapahintulot doon yung may-ari. At siyempre, yung pinagtiwalaan. Tama po. Dito, sino ang pinagtiwalaan? Una sila Pedro, yung mga alagad, and tayo po. Ano yung tinutukoy naman po dito pagdating sa pagpapahintulot? Ito po ay nakaayon dapat sa kalooban ng Diyos. Hindi ka pwedeng magsabi na ito yung gusto kong mangyari. Kung hindi naman siya nakaayon sa kalooban ng Lord, hindi mangyayari yon. Nakuha niyo po? Pwede kang magbawal, pwede kang magpahintulot, pero dapat nakalinya yan sa kung ano ang nais ng Diyos. Maliwanag po. Kasi may mga pananaw po ngayon, mga kapatid, na kinukuha yung bahaging ito. Pwede daw magpahintulot ang isang mananampalataya. Kung ano yung gusto niya. Halimbawa, pinagbawal ng mananampalataya ito. Ang sasabihin nila ay pwedeng mangyari ito kasi gusto ko ito. Ako ay mananampalataya ni Kristo. Pero hindi po yun yung katotohanan.
Kasi yung pagbabawal at pagpahintulot dito, dapat ito ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng magbawal ka na lang dahil gusto mo. Dapat ito ay nakalinya pa rin sa kung ano ang nais ng Panginoon. Okay po? So nakita po natin yung dalawang bagay na ito. Ang pinagkaloob na autoridad sa mga mananampalataya. Una, pagbibigay ng susi ng kaharian ng langit. Number 2, ang pagbibigay ng karapatang magbawal at magpahintulot. So ito po hindi lamang nakatukoy sa mga alagad ng Lord. Ito po ay nakatukoy para sa ating mga mananampalataya ngayon. Then, pangalawang bagay. Sabi pa rin po sa verse 20 and verse 21 ay ganito. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Verse 21. Mula noon, ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Una po, ang pagbibigay ng otoridad sa atin. Ngayon po, pangalawang bagay, ang mararanasan ng nagkaloob ng otoridad. Maganda na po yung nangyari. Nung i-declare ni Pedro na you are the Christ, the Son of the living God, sinabi po ni Pedro na ito yung kapangyarihan mo. Ito ikaw. Ikaw ay hari. Ikaw ay Panginoon. Ikaw yung tagapagpasunod na aming sinusunod. At nung sinabi ng Lord ngayon kay Peter, Pedro, tama yung sinabi mo. Napalad ka sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi niya sa iyo. So kung ikaw yung sinabihan nun, halimbawa, nasa Malacanang ka, tapos sinabi ng presidente, o bibigyan kita ng access dito sa Malacanang. At pwede kang magpasunod base sa kung ano yung kautusan na sinasabi ko sa iyo. Anong mararamdaman mo? Proud. Masaya. And ang unang bagay na kadalasan ginagawa pag kami magandang balitang narinig ay, alangan namang isekreto. Uy, alam mo, sabi ng presidente sa akin, ako daw yung mamamahala habang wala siya. Anong ginagawa natin? Siyempre, ipinagsasabi yun kasi magandang balita. Pero ang problema rito, anong sabi ni Jesus? Kung ikaw si Pedro, anong gagawin mo? Ang sabi ni Jesus, mahigpit niyang ipinag-utos na huwag munang ikwento. Huwag na ipagsabi sa mga tao. Magandang balita yon, tapos ako pa yung pinagkatiwalaan. Tapos hindi ko ipagsasabi. Para naman yatang, di naman masamang balita yun eh. Kasi bakit? Yung nagsalita, naggawa ng maraming himala. Nagpakain ng mga tao, nagturo ng magagandang bagay sa bayang Israel. Tapos hindi ko pagsasabi na pinagkatiwalaan niya ako ng kapangyarihan at authority. Pero ang sabi sa part na binasa natin, sabi ni Jesus, huwag ninyong ipagsasabi na ako ang Kristo. At ang sabi po ron, mahigpit niya itong pinagbawal. Bakit mahigpit? Kasi pagka pinag-aralan mo po yung kaganapan na yon, ang Kristo po, ang Messiah, siya yung anointed one. Siya yung binuhusan ng langis sa historical po sa Old Testament. Siya yung binuhusan ng langis upang gumampan ng natatanging gawain. And isa po sa ginagampanan nun ay yung pagiging hari. Pagiging pari at pagiging propeta. Eh kung maagang sinabi nila Pedro yung bagay na yon, palagay nyo, mamamatay si Kristo sa krus? Hindi po basta-basta mangyayari yun. Kasi bakit po? Pag sinabi nila Pedro yon, maraming mga tao na nakinig kay Jesus, nakakain ng tinapay, nakarinig ng magagandang pangaral ni Kristo, ang poprotektahan siya. Tandaan niyo po, pagka pinag-aralan niyo po ang history, sa isang digmaan, kaya tumatatag ang isang bayan na dinidigma kapag maraming pagkain. Kapag maraming tubig, kapag walang sakit ang mga mamamayan. Kaya nga po nagbibuild sila ng wall, na kahit kubkubin sila, basta marami silang sources, hindi sila basta-basta natatalo.
Kung si Christ yung king na itatalaga doon, palagay niyo matatalo ang bayang Israel? Hindi. 2 isda, 5 tinapay, pinakain ng 5,000. Kaya niyang magpainom din ng tubig. So pagdating sa pagkain, pagdating sa inumin, pagdating sa pagpapagaling, siguradong tatatag sila. Matatalo yung makikidigma sa kanila. Kasi bakit? Mauubusan ng resources. Kuha niyo po. Pero ang sabi ng Lord, huwag niyong ipagsasabi ito. Kasi pagka ito ay kumalat, yung pagkakatawang tao na kanyang ginawa, yung pag-aalay ng buhay na dapat niyang gagawin, ay baka mahirapang mangyari. Kasi bakit po? Ipagtatanggol siya ng mga tagasunod niya. So mga kapatid na po, pero in the latter part, ang sabi ng Lord, pwede niyo nang sabihin. Doon sa una, huwag muna. Pero nung papalapit na yon, pwede niyo nang sabihin. Bakit? Ano yung gustong ipunto rito ng ating Panginoon kung bakit niya pinagbawal ito? Makikita po natin doon sa mga sumunod na verses. Sabi po roon, 2.2, ipinaalam niya ang mangyayari sa Kanya. Ano yung mangyayari kay Jesus? Tingnan niyo po. Yung mangyayari po sa Kanya, dapat magtungo sa Jerusalem bilang pagsunod. Pangalawa, magdaranas ng maraming hirap sa kamay ng mga taong makapangyarihan. Then number 3, mamamatay at muling mabubuhay. Kung ikaw si Pedro, pinagkatiwalaan ka ha, tapos sasabihin sa'yo, ito yung mangyayari sa akin. Anong gagawin mo? Ang taas ng level ng moral mo sa sarili mo. Bakit? Kasi hari yung nagtiwala sa akin. Makapangyarihan. Anak ng Diyos na buhay. Tapos, on the latter part, sasabihin niya na mamamatay siya. Sasabihin niya na pahihirapan siya. Sasabihin niya na maghihirap siya. Ano ako? Ano mangyayari sa akin? Kung ano ang mangyayari sa kanya, siguradong mangyayari sa sumusunod sa kanya. Nakuha niyo po mga kapatid. So pagdating po sa bahaging ito, yung declaration ni Peter na you are the Christ, the Son of the living God, tapos yung patotoo ni Jesus Christ na mangyayari sa kanya, parang kabaligtaran ang inaasahan ni Pedro. And from that, anong nangyari po ron? Nung kinuwento ni Jesus na siya ay kailangang pumunta sa Jerusalem bilang pagsunod. Alam niyo po doon sa ibang part ng Bible, ang sabi po ron, nung sinabi ni Jesus na pupunta ako sa Jerusalem upang doon magdusa, ang sabi nung sa kanyang mga alagad, sumunod tayo sa kanya at mamatay tayong kagaya niya o kasama niya. Kasi bakit? Alam nila na pinagbabandaan na ang buhay ni Jesus sa lugar na yon. Tapos, ikaw na pinagbabantaan ng buhay, pupunta ka doon. Halimbawa po, dito na lang sa Tanay. Meron kang kaaway doon sa Wawa, halimbawa. Tapos pinagbabantaan yung buhay mo na kapag pumunta ka ron, tumungtong ka sa lugar na yun, papatayin ka. Pupunta ka? Kahit may pupunta ka, ang mahalaga doon? Hindi. Mag-uutos ako ng tao. Kahit magbayad ako ng 1,000, wag lang akong mamatay. Tama po. Pero si Jesus, sabi po roon, pagdating sa pagsunod, whether buhay at kamatayan ang nakataya, susunod siya. At ano pang sabi ni Jesus? Alam niya ang mangyayari. Sabi po roon, pahihirapan siya nino ng mga pinuno ng bayan, tagapagturo ng kautusan, makapangyarihang mga tao. Sino yung magpapahirap sa kanila? Hindi basta-bastang tao. Mga may kapangyarihan. Tapos, si Pedro ang nagsabing, you are the Christ. Proud siya na sinabi yon. Kaya nga sabi ni Jesus, ang Ama ang nagsabi niya sa iyo, kaya mo sinabi. Tapos, ibibigay ko sa iyo ang susi ng mga kaharian ng langit. Tatanggapin mo pa baga? Tatanggapin mo. Tapos pagkasabi nyo, ito yung ibibigay ko sa iyo mga susi ng mga kaharian ng langit. Tapos pagkatapos na nasabi yon, ay sinabi, ito yung mangyayari sa akin. Baka ganyan ka. Ay, nako. Bakit?
Kasi pag alam mo na may negatibong mangyayari dun sa iyong gagawin, mag-iisip ka. Tama? Mag-iisip ka, hindi lang isa, dalawa, maraming ulit. Bakit? Hahanap ka ng paraan, paano kaya ako gagawa ng paraan para makaiwas? Pero ang Lord, alam niya yung gagawin niya. At sigurado siya dun sa mangyayari sa kanya. Kaya po kung babalikan po natin unang bagay, ang pinagkaloob na otoridad sa mga mananampalataya. Pangalawa, ang mararanasan ng nagkaloob ng otoridad. And number 3, sabi po sa verse 22 and verse 23 ay ganito. Pakinggan po natin. Basahin niyo po sa mga Bible po ninyo. Verse 22. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, kailan may hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka. Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kaya mong sabihin niya sa kalapit mo? Hello? Sasabihin ng kalapit mo, ay, huwag kang pupunta doon, delikado ang buhay mo. Sasabihin mo, lumayo ka, Satanas! Ano kaya sasabihin nung sabi sa'yo? Oh, concern lang! Concern na, napasama pa. Ako na ang nag-care. Sinabihan pa ako ng masama. Ano yung punto po rito mga kapatid? Pangatlong bagay. Ang paraan ng pagsasagawa ng plano ng Diyos. Tama kaya yung sinabi ni Pedro kay Jesus? O may talagang tama na dapat gawin? Tingnan po natin sa bahaging ito. Sabi ni Jesus, ito yung mangyayari sa akin. Negatibo lahat ng sinabi niya. Liban na lang doon sinabi niya na mamamatay at muling nabubuhay. Yun yung maganda-gandang bagay. Yung muling mabubuhay. Kasi yung mamamatay, pagka sabi sa'yo, mamamatay ka na, matutuwa ka? Walang matutuwa basta-basta doon. Liban na lang, kung iniisip niya, ay makikita ko na si Kristo. Yan, masayang-masaya. Pero kung iniisip mo, ay marami pa akong anak na pag-aaralin, marami pa akong bagay na gustong mangyari, may bahay na maganda akong may iwan, may asawang maganda ako na may iwan, baka mag-asawa ulit. Magdadalawang isip ka kung ako baga ay talagang handa nang mamatay. Pero dito po, nung sinabi ni Christ yun, handa siya sa mangyayari. Bakit? Kasi alam niya yung isang salita, muli akong mabubuhay. So ngayon po, tingnan po natin ngayon ang paraan ng pagsasagawa ng plano ng Panginoon. Ano yung paraan na tinutukoy po rito? Unang bagay, 3.1, paraang ginagawa ayon sa isipan ng tao. Tayo po bilang tao, nagpaplano tayo, tama? Sa pagpaplano natin, anong gusto nating lakaran? Maganda? Lahat, tama? Kumbaga, kung ikaw ay pupunta sa bundok, at mag-hiking ka, kung ikaw ay hindi talaga yung hiker, siyempre, ang gagawin mo ay hahanap ka ng magandang daan. Hindi mabato, hindi delikado, yun yung hanapin mo. Pero kung ikaw ay talagang yung adventurer, kahit na yan ay mabato, kahit na delikado, lalakaran mo yan. Tama po. Bilang isang tao, kung meron kang goal sa buhay mo, ang nais mong mangyari sa pag-abot mo ng goal mo, maganda lahat. Tama po. Pero ang tanong, alam mo baga ang mga dadaanan mo sa pag-abot mo ng pangarap mo? Pero hanggat maaari, gumagawa tayo ng paraan para maiwasan yung hindi magagandang bagay. At sabi po rito sa atin pong binabasa, paraang ginagawa ayon sa isipan ng tao. Ano yung mga paraang yun? Una po, mas nais ang maayos na buhay hanggang maabot yung plano. Ulitin ko, balikan natin yung declaration ni Peter. You are the Christ.
the Son of the living God. Ikaw yung hari, ikaw yung anointed one, ikaw yung itinalaga. Kaya lang, yung nasa isip ni Pedro ay magiging maganda ang buhay ko dito. Kasi hari ito eh. Itinalaga ito. Ito yung maghahari. Hindi iniisip agad ni Pedro yung mga dadaanan. Ang nakatingin siya doon sa mga oportunidad na pwedeng mangyari. Bakit yan sinasabi mo, Pastor? Kasi bakit po? Tingnan niyo po yung sinabi ni Pedro after nung sinabi ni Jesus. Namamatay ako, maghihirap ako, kailangan ko magsakripisyo. Then from that, ang isipan ni Pedro, isinama si Jesus. Anong sabi ni Pedro? Panginoon, hindi mangyayari yan. Concern, tama? Concern. Panginoon, ayaw kong maghirap ka. Panginoon, gusto kong maayos ang buhay mo. Panginoon, gusto kong ito yung mangyari sa buhay mo. Hindi ka maghirap. Kung may taong ganyan ang sasabihin sa iyo, anong isipin mo? Oh, mahal naman talaga ako nito. Oh, talaga naman pinapahalagan niya ako. Sobrang care niya sa akin. Pero dito po, anong sabi ni Jesus? Satanas! Tama, ano? Ang sakit naman kung sasabihin sa iyo yun, ano? Magmahal lang naman ako. Pinahalagahan ko lang naman siya. Tapos gano'n ang sasabihin niya sa akin, Satanas ako. Nakakita siya ng sungay ko, may buntot baga ako. Tapos yung sinabi ko, hindi ko naman siya minura. Hindi ko siya pinagsalita ng masama. Magaganda naman yung sinabi ko. Tapos yung sasabihin niya sa akin, bakit sinabi ni Jesus yon? Kasi bakit po, sabi po sa pangalawa, ito ang naging daan para sawayin siya ng Panginoon. Kasi bakit? Kung ang pagbabasihan ni Christ ay yung concern na sinasabi ni Pedro na yon, hindi talaga mangyayari. Yung plano ng salvation, base sa kung ano yung itinalaga ng Ama. Kung ano yung itinalaga at nakaplano na mangyari. Bakit? Kasi pumuli, kung babalikan natin, kung itinatag si Jesus na bilang hari that time, without dun sa time na itinalaga, ay sa isang kaharian may magdidigmaan. Maraming magpapatayan. Kasi po protektahan ng isa't isa. May hari na Herodes. Kung si Herodes yung time na yon. Tapos kung idideklara si Jesus na hari. Tapos may Pilato pa. 3 makapangyarihang taong pwedeng maglaban. Tama. Pero sabi ng Panginoon, kailangang maranasan ko ang mga hirap na ito upang maganap ang sinasabi ng kasulatan. Na ang anak ng tao ay kailangang maghirap para mangyari ang pagtubos na gagawin. Kaya yung sabi niya rito na Satanas, lumayas ka, ito yung pagpapaunawa niya kay Pedro na hindi galing sa Diyos ang iniisip mo. Maaaring concern ka dahil lamang sa may gusto kang magandang mangyari sa sarili mo. Pero pagdating sa kalalagayan ng pagtupad sa kautusan, hindi yan ang iniisip mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, Satanas, lumayas ka, hindi sa tao yan. Nakuha niyo po? Then, pangatlo, 3.2, paraang itinakda ng Diyos. Nakatingin ang Panginoon sa katapusan, hindi sa dadaanan. Ano yung tinitingnan ng Lord? Hindi yung mga step by step. Ang tiningnan ng Lord, yung finished work na ginawa niya na. Kaya ang sabi ng Biblia, ituon mo ang iyong pagtingin kay Jesus. Ang siyang pinagmulan at kaganapan ng iyong pananampalataya. Na kahit mahirap yung lalakaran, tapos na yung ginawa ni Kristo. Na kahit ikaw ay mamroblema ngayon, kahit na magkasakit ka ngayon, kahit anong negatibong bagay ang maranasan mo, sigurado na ang tagumpay mo. Ano pong sabi sa Bible? We are more than conqueror. Kasi bakit? Ginawa na ni Kristo yung mga dapat gawin natin. Lalakaran na lang natin. Hindi natin alam yung step by step. Pero isa ang sigurado natin, nandun ang tagumpay, lalakaran ko papunta ron. Dahil alam ko ginawa ng Lord yun. Maaring mahirap ang daan, pero kasama ko naman si Kristo. Hindi niya ako iwanan, hindi niya ako pababayaan. And that is the truth from the Word of God. Mga kapatid, bilang isang mananampalataya, tandaan po natin,
ang buhay ng isang mananampalataya hindi laging maganda. Kung ang iniisip mo, magiging born again ako, magiging mananampalataya ako para maganda ang buhay ko, nagkakamali ka doon. Bakit? Ang buhay natin, pwedeng masaya, pwedeng malungkot, pwedeng nagkakasakit, pwedeng magaling. Pero isang sigurado, kung mahirap man yan, may kasama ka naman, si Kristo. Nang sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Sa atin pong pagsasabuhay, narinig ninyo ang pangangaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ano ang nararapat ninyong tugon para dito? Para sa mga bago pa lang nakarinig, bago pa lamang dumalo, ngayon mo palang narinig ang mga salitang ito. Kapatid, inaanyayahan ka ng Panginoon na tanggapin siya upang maranasan ang kaloob niyang kaligtasan. Hindi aksidente na ikaw ay naparito. Maaring may nag-anyaya sa iyo, pero ang sabing ganoon sa ating pong pinag-aralan, ang susi ng kaharian ng langit. Binuksan ng Lord ang iyong kaisipan upang tumungo rito, upang marinig ang kanyang salita at tanggapin ang kaligtasan. So kaya ka napunta rito sapagkat upang marinig mo yung katotohanan na kailangan mo at kailangan ko ang kaligtasan na kaloob ng Lord. Para naman sa tumanggap na sa Panginoon, kung tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, dapat na magdesisyon ka na sumunod sa Kanya. Hindi taga-upo lang. Hindi tayo taga-butas bangko lang. Hindi pag sinabi yung pangalan mo, ayun yung silya niya. Doon siya nakaupo palagi. Every Sunday, pagka walang nakaupo doon, wala siya. Mga kapatid, narinig mo ang salita ng Diyos. At ang sabi rito, inaanyayahan tayo na magdesisyon. Na ano? Na sumunod sa Kanya. Tanungin mo ang sarili mo, handa na ba ako? Kung hindi ka pa handa, ipanalangin mo, Lord, tulungan mo ko na maging handa. And last, para sa mga naglilingkod na. Whether nagsisimula ka ng maglingkod, nasa kalagitnaan ka ng paglilingkod, o mamamatay ka na sa paglilingkod, kapatid, magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang sumunod. Tandaan nyo, nakahanda na ang finish line. Ang sabi sa finish line, ang Lord ang maglalagay sa iyo ng korona ng pagtatagumpay at gagawin niya yan sa harapan ng lahat upang ipakilala na ikaw ay lingkod na minamahal at pinapahalagahan niya. Kapatid, maglingkod ka ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa sa Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, ang buhay ng paglilingkod sa Panginoon, ang tanging buhay na may pangwalang hanggang katiyakan. At yan ang tiyak na maaasahan natin na gagawin ng Diyos para sa ating lahat. Hindi man sa ngayon, pero tiyak darating yung panahon na yon. Kaya mga kapatid, maglingkod tayo ng sama-sama, ng tulong-tulong at nagkakaisa para sa karangalan ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y sumandali pong pumikit. Tayo po'y manalangin. Pigit po natin ang ating mga mata. Yuko natin ang ating mga ulo. Panginoon naming Diyos, ang sa amin ay nagmamahal, ang sa amin ay nagtiwala, bagamat hindi kami katiwa-tiwala. Nagpapasalamat po kami sa iyong lubos na pagmamahal sa amin. Hindi man po kami yung pinakamabait, pinakamaganda, pinakamabuti, pero Lord, salamat kasi pinili mo kami upang maging lingkod na sumusunod sa inyo. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat sa iyong pagpapahalaga. Maraming salamat sa iyong pong pagmamahal. Aming panalangin. Ano man po yung aming kakaharapin sa aming ginagawang paglilingkod sa inyo, tulungan mo kami na manatiling nagpapakatapat. Tulungan mo kami, Panginoon, na habang humahakbang sa mga dapat po naming hakbangan,
Panginoon, Ikaw yung aming tinitingnan, hindi yung aming sarili. Ikaw yung aming inaabot at ang plano mo ang nais naming marating upang nang sa ganon, sa darating na panahon, maririnig namin ang mga salita ng pagmamahal, ng pagkalinga at pagtanggap sa amin bilang mga anak mo na sumusunod, naglilingkod at lubos na nagtitiwala sa iyo. Salamat po sa katotohanan ng salita mo. Maghari ka sa buhay namin, manatili ka sa aming puso habang hinihintay po namin ang muli mong pagparito. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng Yesus ng Panginoon. Amen. Sige po, pwede pong mapambawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Tayo po ay tumayo. Kaya po ngayong umaga, ang sarap-sarap awitan, ang sarap-sarap sambahin ng ating Panginoon. Amen. Ang ating Diyos na walang katulad, ang ating Diyos na walang kapantay, walang kaparis, walang makahihigit sa iyo, Panginoon. Because you are worthy of it all. We worship you, our God. Bless your name, Lord. Worship you, Lord. All the saints and angels bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yeah. Yes, you are so worthy, Jesus. You're King of kings and Lord of lords. We magnify you, Jesus. Come on, every voice, let's sing. All the saints. All the saints and angels bow before your throne. It's true. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. Yes, you are, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. 'Cause He's worthy, He's worthy. You are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. Yes, you are, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, let's worship the Lord. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, Jesus. You are worthy of it all. Yes, you are, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Tayo po ay magkakaloob sa ating Panginoon.
book of Revelations na the elders and the creatures surrounding the throne of God, day and night, they never stop singing, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Kaya po ngayon, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, until we see Him face to face, we will never stop singing and saying, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Yan po ang ating sasabihin at aawitin sa ating Panginoon. Kaya po ngayong umaga, together let's sing, day and night. Woo! Day and night, night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise.
aming awit sa iyo, Panginoon. And to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory, Lord! You are worthy! You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. Far from you are all things, and to you are all things. Far from you are all things, and to you are all Sabay-sabay! things. You deserve the glory. Salamat, Panginoon! You deserve the glory! You deserve the glory and honor and power! Thank you, Lord! We bless your name! Thank you, Jesus! We worship you today, Lord, because you are worthy! You are worthy of it, all, Lord! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Praise your name, Lord! Hallelujah! Dadako na po tayo sa isa pang mahalagang bahagi po ng gawain po ng Diyos ngayong umaga, ang pakikisalo sa Kanyang banal na pag. Na ipinagtagubilin po ng Panginoong Yesus sa Kanyang mga alagad at pati rin po sa atin, upang sa pamamagitan nito, magutita natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Habang tayo'y makasalanan pa, ang Panginoong Yesus ay namatay para sa atin. Dakilang Diyos sa aming amang nasa langit, maraming salamat po sa biyayang ito na iyong pinagkaloob sa amin. Ang ikaw ay makasalo namin sa iyong binalapag. Arito po, Diyos, sa mga tinapay na walang lebadura, na simbolo ng iyong katawan na doon sa krus ng Kalbaryo ay nabayubay. Arito rin po ang mga kupita ng katas ng ubas, upang na simbolo ng iyong banal na dugo na doon sa krus ng Kalbaryo ay tumigis. Ang dalangin po namin, O Diyos, ng lahat ng ito ay yung pagpalain, magsilbing katatagan, kalakasan ng aming pananampalataya. Sa unang sulat po ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Corinto at pati na rin sa Tanay Christian Faith Church ay ganito ang sinasabi: tinanggap ko ang aral sa Panginoon na siya namang binabahagi ko sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gawing bago'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, matapos magpasalamat ay pinirapira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Tanggapin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin ganun. Kaya hindi naman matapos magapunan ay kinuha ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na ipinagtibay ng aking dugo. Tanggapin ninyo ito bilang pag-alala sa akin sa tuwing kayo ay kakain ng tinapay na ito, tiinom sa sarong ito, ay inyong pinahayag ang kamatayan ng Panginoong Yesus hanggang sa kanyang pagbabalik. Sabay-sabay po natin. Salamat po, Panginoon, sa masaganang biyaya na ito na yung pinanggalog sa amin ay kaya makasalo namin sa iyong banal pag. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maaari po muna maupo ang lahat. May invite you to sit down.
Ngayon po mga kapatid, is a very special day. It's the birthday of someone who has been a blessing to TCFC. Ang foundation, ang naglay ng foundation ng TCFC. Maybe physically, wala na siya dito sa atin. Si Pastor Porfing Jesuitas. At habang inaalala natin, magple-play tayo ng video bilang pag-alala sa ating Pastor PJ Porfing Jesuitas. Itong dalawang katulong mga nakapextasyon. Pagtulong sila. Happy birthday po, Pastor Porfing, and advance happy birthday po, Pastor Rolly, sa August 21. Thank you so much po sa aming mga senior pastor na nauna po. Salamat po sa paglay ng foundation. Salamat po sa inyong paglilingkod. At ngayon po, nadako po tayo sa awarding ng PTC. Good morning po, maiksi lang po ito. Pwede po bang yung lahat ng nag-graduate kahapon, punta po rito sa side na to? Para po yung pagtawag natin ay mabilis. I-award po natin yung certificate para sa mga nag-actual demonstration preaching kahapon. Sila po ay candidate din sa PTC Module 3 na darating. Sila po yung batch 1 at magtatawag pa po tayo ng another batch sa mga darating na panahon.
Babasahin ko po ang content. Inaaniyahan ko po si Pastor Ruben Algecera. Pastor June, samahan niyo po kami. Dito po kayo, Pastor. For faithfully completing the Pastoral Training Course Module 2, Mastering the Basic of Bible Exposition, your commitment to studying and rightly handling the Word of God reflects a heart that seeks to grow in Christ and faithfully serve His church. May the Lord continue to strengthen and equip you for every good work as you proclaim His truth with wisdom, humility, and faithfulness. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Presented this 15th day of August 2026 at Tanay Christian Faith Church, Tanay, Rizal. Signed, Pastor Ruben Algecera. Sister Richelle P. Poligno. Congrats. Sister Florence V. Paxson. Sister PB Martinez. Sister Baby Altamirano. Sister Rayaline M. Pitoral. Pastor R.A. Romero. Sister Chit M. Katahimikan. Brother Bill Gonzalez. Sister Risha Joy Diloy. Sister Carmi Astillero. Pastora Mary Grace E. Peñoranda. Brother Red Suarez Jr. Brother Rickval Valencia. Sister Charing P. Rial. Sister Belia Constantino. And lastly, Sister Mitchlin Tongohan. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Picture taking po tayo. Salamat po sa inyong lahat. Pakilan Diyos sa amin namang nasa langit. Tanggapin mo po ang mga kalabang-tandog ng iyong mga anak. Tanda po ng aming pananampalataya at pagsamba sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muli po tayong umawit ng may kagalakan sa ating mga puso at ating pong pasalamatan ng ating Diyos sa kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa iyo, Panginoon! Woo!
pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, salamat sa iyo, Panginoon. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Woo! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Diyos. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong kadakilaan sa buhay namin. Patuloy kang maluwalhati sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos. Hello, yun. Walang ibang nagmahal sa atin kundi po ang Panginoong Yesus. Amen po ba? Amen. So quick announcement lang po. Mamaya po magkakaroon po tayo ng Singles in Christ. So lahat po ng single, taas ang kamay. Ano po ba yung single? Walang asawa, hindi kasal. So 21 and up po, single. We're inviting you po mamayang gabi, 6 p.m. So yung topic po natin, faith under pressure. So, iniimbitahan po namin kayo lahat. Mamaya po, meron po tayong ilang baboy yun, Ate Grace? 4. Ayun, so welcome po lahat ng single mamayang gabi. Maraming salamat po. Purihin ng Diyos at pakilang Diyos sa aming amang nasa langit. Maraming salamat po sa umagang ito na minsan pa'y tinanggap po namin ang iyong mensahe. Mensahe mo na nagbibigay po sa amin ng ibayong kalakasan at pag-asa. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na siyang tumimok sa puso ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, na ito'y may pamuhay namin sa araw-araw upang ang salita mo ay kumalat dito sa Tanay Rizal. Salamat po, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwalay po ngayong umaga. Dalangin po namin ang iyong mayamos, basbas at bendisyon sumabawat isa sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus po ang panalangin. Amen.